Ang araw ay dang sumisilip sa silangan, nagpipintalang gintong kulay, sa mataas na bakod ng Ayala Alabang, isang tanawin ng yaman at pribilehiyo. Sa loob ng isa sa mga marilag na mansyon doon, si Elena Rodriguez ay nagising hindi sa alarm clock, kundi sa banayad na sikat ng araw na humahalik sa kanyang balat at sa banayad na paggalaw ng kanyang sinapupunan. Nasa huling yugto na siya ng kanyang pagbubuntis, ang kanyang katawan ay naging tahanan ng isang bagong buhay at bawat paghina niya ay tila may dalang pangarap. Ang mansyon ay isang obra maestra ng modernong arkitektura na may halong kasitong irigas. Malalaking bintana na nagpapahintulot sa liwanag na pumasok, matataas na kisame na nagbibigay ng pakiramdam ng kaluwagan at mga antigong kasangkapan na pinili ng may panlasa. Ang malawak na hardin sa labas ay tila isang paraiso, puno ng makukulay na halaman at nagbibigay ng sariwang simoy ng hangin. Ito ang kanyang mundo, ang paraiso na itinayo para sa kanya ng kanyang asawa, si Marco De Leon. Si Marco, ang kanyang pangalan pa lamang ay nagdadala ng ngiti sa labi ni Lena. Siya ay ang perpektong asawa. Guwapo, matipuno, may matalas na isip sa negosyo, at higit sa lahat, mapagmahal. Si Marco ay isang kilalang negosyante sa larangan ng agrikultura. Laging binabanggit sa mga news headline dahil sa kanyang mga green agriculture na proyekto na nangangako ng malaking tulong sa mga magsasaka at sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa mga mata ng publiko, siya ay isang visionary, isang mabuting tao. Sa mga mata ni Lena, siya ay ang kanyang tagapagligtas, ang nagbigay sa kanya ng isang buhay na buo at masaya. Bawat umaga, personal na ihahatid ni Marco ang almusal sa kanilang silid, isang tray ng mga sariwang prutas, pandesal na may keso at kape. Magandang umaga, mahal ko, ang bati niya. Ang kanyang tinig ay parang musika. Kumusta ang ating prinsipe? Hindi siya nabibigo na hawakan ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng paghanga at pagmamahal. Ito ay isang ritual na pinahahalagahan ni Lena, isang paalalan ng kanyang kapalaran. Ang kanyang buhay ay tila isang saital na nagkaroon ng katuparan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karanyaan at pagmamahal, may bahagi ng kanyang sarili na laging nakakaramdam ng isang manayad na anino. Ito ay ang legacy ng kanyang yumaong ina, si Dr. Sophie Rodriguez. Si Dr. Sophie ay isang henyong botanist at biotechnologist, isang babaeng nauna sa kanyang panahon. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pananaliksik at pagpapaunlad ng isang revolusyonaryong uri ng grain na aglay, na pinangalanan niyang Aglay ni Sofia. Ito ay isang butil na may pambihirang ani, matatag sa tagtuyot at mayaman sa nutrisyon, isang asa para sa seguridad ng pagkain ng bansa at isang pangakong magdadala ng bilyong dolyar. Ipinagmamalaki ni Lena ang kanyang ina, ngunit may kaakibat din itong bigat. Ang pangalan ni Dr. Sophia ay palaging nakakabit sa kanyang sarili at minsan ay nararamdaman niyang kailangan niyang punan ang mga malalaking sapatos na naiwan nito. Ang Aglay ni Sophia, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang mamanahin mo ito, anak. Ipinagpapatuloy ni Lena ang kanyang regular na lakad sa hardin, ang sariwang hangin ay nagpapagaan sa kanyang kalooban. Habang naglalakad, ang kanyang mga diary ay hindi sinasadyang dumampi sa isang lumang pulseras na suot niya. Ito ay isang anting, isang simpleng gawa sa kahoy at tinirintas na hibla na may nakaukit na kakaibang simbolo. Ito ay bigay ng kanyang ama, si Mang Andres, Tatay Andre Garcia. Noong bata pa siya, si Tatay Endoy ay dating isang tanyag na ahente ng National Bureau of
investigation, isang alamat sa larangan ng batas. Ngunit matapos ang isang kontrobersyal na kaso na hindi niya lubos na nauunawaan, bigla siyang nagretiro, namuhay ng tahimik sa isang probinsya. Ang kanilang relasyon ni Lena ay unting lumayo, tila may tada na humaharang sa kanila. Isinusuot niya ang pulseras hindi bilang isang pamahiin, kundi bilang isang paalala, isang manipis na ugnayan sa amang kinaiinisan niya dahil sa kanyang pagkawala, ngunit iginagalang din niya dahil sa kanyang nakaraan. Ito ay isang ugali, isang bahagi na ng kanyang pagkatao. Miss Lena, okay lang po ba kayo? Tanong ni Aling Nena, ang kanilang mapagmahal na kasangbahay na may dalang baso ng sariwang juice. Ayos lang po, Aling Nena. Naglalakad. Lakad lang po ako. Ngiti ni Lena, ang ganda ng umaga, di po ba? Opo naman, napakaganda. Siguradong magiging maganda ang araw ninyo, sagot ni Aling Nena. Ngunit ang kanyang tingin ay sandaling lumihis patungo sa mga puno sa dulong bahagi ng hardin na tila may hinahanap. Napansin ito ni Lena, ngunit ipinagkibit. Balikat lamang. Marahil ay iniisip lang niya ang kanyang mga gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkakapilit ni Lena na makita ang kanyang buhay bilang isang larawan ng pagiging perpekto, may mga pagkakataong tila may mga munting butil ng buhangin na dumudumi sa malinaw na tubig. Mga munting pagkakataon na kanyang ipinagpapasa, Diyos lamang bilang stress sa negosyo o pagod. Isang hapon, habang nagpapahina sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Marco sa kabilang linya. Nasa balkonahe ito, malayo sa kanya, ngunit ang tinig nito ay tila tumagos sa pader. Ang boses na yon ay hindi ang tinig na madalas niyang marinig, malambing at mapagmahal. Ngayon, ito ay matalas, puno ng awtoridad at, para kay Lena, isang kakaibang lamig. Siguraduhin mong walang palpak. Dinig niyang bulong ni Marco, ang bawat salita ay may diin. Ayokong masira ang plano dahil sa maliit na detalye. Pagkatapos, ay mabilis nitong ibinaba ang telepono nang mapansin siya. May problema ba, mahal? Tanong ni Lena, may bahagyang pag-aalala sa kanyang tono. Ngumiti si Marco. Ang kanyang karaniwang alindog ay agad na bumalik. Wala. Mahal ko. Maliit na issue lang sa supir. Alam mo na, negosyo, sabi niya, at agad siyang niyakap. Ang yakap niya ay mainit at nakapagpapagaan ng loob, kaya agad na wala ang anumang pag-aalinlangan ni Lena. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Serena Ramos, ang matalas at eleganteng business partner ni Marco. Palagi itong nakasuot ng mga mamahaling damit at may aura ng isang babaeng walang kapaguran sa kanyang trabaho. Nagkaroon sila ng pulong ni Marco sa kanilang opisina sa loob ng mansyon. Nang makasalubong ni Serena si Lena sa pasilyo, ang mga mata nito ay nanatili sa kanya matalin, mapagmasid, tila nagtatago ng 1,000 katanungan. Hindi ito ang karaniwang pagtingin ng pag-aalala para sa isang buntis na kaibigan. Ito ay mas malalim, mas mapanuri, halos investigasyon. Ang mga mata ni Serena ay naglakbay mula sa kanyang lumalaking tiyan hanggang sa kanyang mukha at bumalik sa lumang anting sa kanyang pulso. Kumusta ang pakiramdam mo, Lena? Tanong ni Serena. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling maralin. Ayos naman, Serena. Kunding pagod lang, sagot ni Lena. Pakiramdam niya ay may butil ng hamog na dumampi sa kanyang balat. Mabuti. Kailangan mong maging maingat. Mahalaga ka, sabi ni Serena. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata.
Agad na binaliwala ni Lena ang pakiramdam na yon. Siguro ay natural lang na maging maingat si Serena para sa kapakanan ng negosyo nila ni Marco, lalo na't may kaugnayan ito sa adlain ni Sofia. Ang pagmamahal at pag-aalaga ni Marco sa kanya at sa kanilang magiging anak ay higit na sa normal. Palagi nitong tinitiyak na kumakain siya ng masusustansyang pagkain, na laging naroroon ang kanyang mga bitamina, at na laging nasa oras ang kanyang mga check-up sa doktor. Hinahawakan niya ang kanyang tiyan ng may matinding pag-aalaga, na tila nagmamasid sa bawat paggalaw ng sanggol. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising siya at nakikita si Marco na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim at matindi, tila may hinahanap. Ito ay nakapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagmamahal, ngunit minsan ay may bahagyang kurot din ng pagkabali sa tila ang pagmamahal na ito ay may kasamang malalim na obsesyon. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa kanilang eleganteng dining room, ang ambience ay pinalamon siya ng manayad na ilaw at sauce music. Inihayag ni Marco ang isang sorpresa para kay Lena. Mahal ko. Simula niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Alam kong medyo napapagod ka na sa ingay ng syudad. Gusto kong bigyan ka ng isang huling, espesyal na pahinya bago ka manganak. Napalingon si Lena, may pagtataka. Ano yon, Marco? Inayos ko ang lahat. Isang pribado, tahimik na retreat sa labas ng syudad. Sabi niya ang kanyang kamay ay hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Isang lugar na may sariwang hangin, malayo sa polusyon at stress. Para sa ating dalawa at syempre, para sa ating ligtoon. Gusto kong maging komportable ka sa mga huling linggo mo ng pagbubuntis. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa tainan ni Lena. Isang tahimik na lugar, malayo sa lahat ng obligasyon at pressure. Talaga, Marco? Saan naman yan? Isang napakagandang lugar, malapit sa Bulacan. May mga halamanan doon, kaya't alam kong magugustuhan mo ang tanawin. Magiging perpekto ito para makapagpahinga ka at makapag-focus sa sarili mo at sa ating anak, paliwanag ni Marco. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Aalis tayo sa loob ng 2 araw. Napuno ng tuwa ang puso ni Lena. Salamat, mahal ko. Ang sweet mo talaga. Hindi niya alam. Ang kanyang ngiti ay totoo, ang kanyang pagtitiwala ay buo. Hindi niya batid na ang matamis na paanyaya na yon ay hindi isang daan patungo sa isang mapayapang retreat, kundi isang bitad na pino ang pagkakagawa na inihanda upang sirain ang kanyang mundo sa mga araw na darating. Ang kanyang paraiso ay malapit ng gumuho at siya, sa kanyang walang muwang na kaligayahan, ay kusang loob na naglalakad patungo sa bangin. Ang sinag ng umaga, na dati ginto at puno ng pangako sa Ayala-Alabang, ay tila isang malupit na biro ngayon. Habang lumalayo ang sasakyan mula sa mga kalsadang pamilya at maayos, unting napapalitan ng mga liblib at tigang na lupain ng tanan. Ang mga gusaling nagtatayuglan ay nagnistulang anino at ang mga bahay na may matataas na bakod ay naglaho, napalitan ng mga lumang pader na pinutol ng mga graffiti at mga bakanting lot na pinamumugaran ng damo. Sa loob ng sasakyan, si Lena ay nakaramdam ng kakaibang kaba na unting bumabalot sa kanyang puso. Malapit na ba tayo, mahal? Tanong ni Lena. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ngulit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang banayad na paggalaw ng kanyang anak sa loob ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit kasabay nito ay nagbigay din sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ngumiti si Marco
Ngunit ang ngiti na iyon ay tila hindi na kasing init ng dati. May kakaibang kislat sa kanyang mga mata. Isang bagay na matalin at malalin na hindi niya kailanman nakita. Konting tiis pa, Lena. Gusto kong maging sorpresa talaga, sabi niya, at ang kanyang kamay ay sandaling dumapo sa tuhod nito, ngunit walang init ang pagdapo na iyon. Ang tanawin ay lalo pang lumalayo sa kabihasnan. Ang kalsada ay naging bako, at ang mga puno ay nagmukhang matanda at nakakatakot. Ang hangin ay hindi na sariwa at malinis, sa halip. May halo itong amoy ng lupa, alikabok, at isang bagay na matamis, ngunit nakakakilabot tulad ng amoy ng isang bagay na matagal nang nakalimutan, na unti-unting nabubulok. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, at ang bawat tibok ay tila nagsasabing, may mali. May mali. Nang huminto ang sasakyan, napalingon si Lena sa labas, at ang kanyang mga mata ay nalaki, sa pagkamangha, hindi sa paghanga, kundi sa isang matinding gula. Wala sa kanilang harapan ang sinabi ni Marco na pribado, tahimik na retre. Sa halip, naroon ang isang malaking, lumang morehouse na gawa, sa yero, at semento, na tila iniwan, na ng mundo. Ang mga bintana, ay basag. Ang pader, ay may mga bakas ng kalawang at lamat, at ang malaking pintuan, ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Ang mga damo ay matataas at ang kapaligiran ay tahimik, masyadong tahimik. Marco, anong ibig sabihin nito? Hindi ito ang sinabi mo, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng munding butil ng hamog na kanyang binaliwala, ay biglang nagtipon at bumuo ng isang malaking nakakatakot na ulap sa kanyang isip. Bumaba si Marco at ang kanyang paggalaw ay tila mas matigas, mas determinado. Sumunod si Serena, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay matalas at nakatutok kay Lena. Umaba ka, Lena, sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay malamig. Walang bahid ng pagmamahal na dati nakasanayan niya. Tulad ng isang robot, lumabas si Lena sa sasakyan. Ang hangin ay malakas at ang alikabok ay dumapo sa kanyang mukha, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa warehouse at ang kanyang isip ay naglalakbay, sinusubukang iproseso ang katotohanan. Ito ay isang bitag. Ito ay isang bitag. Pumasok sila sa loob ng warehouse. Ang loob ay madilim at malamig. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng lumang lupa, kalawang, at isang bagay na hindi maipaliwanag na nagbigay sa kanya ng matinding pagduduwal. May mga kagamitan sa agrikultura na nakakalat, mga sako na may butas at isang malaking makina na tila ginagamit sa pagproseso ng mga butil, lahat ay nababalot ng makapal na alikabok. Ang ilaw na pumapasok mula sa mga basag na bintana ay hindi sapat upang liwanagin ang buong espasyo at ang mga anino ay tila nagsasayaw. Nagiging mga halimaw sa kanyang paningin. Umarap si Marco sa kanya at sa sandaling iyon ang maskara ay tuluyang nahulog. Ang kanyang ngiti ay hindi na nagtatago ng pagmamahal, kundi isang matinding galit at pagkamuhi. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghanga at pag-aalaga, ay ngayon ay nanlilisik sa pagkasuklam. Ang kanyang mukha ay naging matalin, at ang kanyang forma ay tila nagbago, hindi na ang kanyang mapang, akit na asawa, kundi isang estranghero na may masamang hangarin. Sorpresa, Lena, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang retreat na pinlano ko para sa'yo. Ang lugar
kung saan matatapos ang lahat ng aking paghihintay. Napaatras si Lena, ang kanyang puso ay humiway. Marco, anong pinagsasabi mo? Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang bibig. Ngumisi si Marco at ang ngisi na iyon ay nagdala ng kilabot sa kanyang kalamnan. Bakit? Dahil sa ama mo, Lena. Dahil sa tatay Andoy mo. 11 taon. 11 taon kong hinintay ang araw na ito. 11 taon kong binuo. Ang planong ito, ang buong buhay ko, ay nakatuon sa paghihiganti. Ang bawat salita ay tumatak sa hangin, mas matalim pa sa isang patalin. Ang lahat, ang pagmamahal mo, ang kasal natin. Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Isang malaking palabas, isang dekada ng pagpapanggap, Lena, para makuha ka, para makuha ang gusto ko. Sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Ang iyong ama, si Andres Garcia, ang National Bureau of Investigation agent, na bayani na bumuo ng kanyang pangalan sa pagwasak ng mga buhay. Siya ang sumira sa aking pamilya. Isang alon ng lamig ang dumaloy sa katawan ni Lena. Ang kanyang ama, si Tatay Andoy. Ang tao na matagal na niyang hindi nakakausap ng maayos, ang lalaking may malayong relasyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng matinding pait at pagkamuhi. Si Don Federico de Leon, ang aking ama, ay isang respetadong negosyante, ngunit sinira siya ng Tatay Andoy mo sa isang transaksyon sa lupa. Isang malaking deal na sana'y magpataas ng aming yaman at pangalan. Ipinahiya siya ng iyong ama. Ibinunyag niya ang katiwalian na hindi naman totoo. Pinaniwala niya ang lahat na ang aking ama ay isang magnanakaw. Sinira niya ang aming reputasyon, ang aming arian, ang lahat. At dahil doon, nagkasakit ang aking ama. At sa uli, namatay. Ang Tatay Andoy mo, ang pumatay sa aking ama. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Kinuha niya sa akin ang lahat. Lena, at ngayon, kukunin ko sa iyo ang lahat ng pinakamamahal mo. Napaupo si Lena sa malamig na semento, ang kanyang mundo ay gumumo sa isang iglap. Ang mga alaala ng kanyang perpektong buhay ay nagmistulang abo. Ang mga ngiti ni Marco, ang kanyang pag-aalaga, ang mga pangarap na kanilang binuo lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naramdaman. Lumapit si Serena, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan mo na siguro, Lena. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ngumiti siya. Isang ngiti na mas masahol pa sa galit ni Marco. Isang ngiti ng isang tao, nagganap, na walang awa. May mas malalim pa rito. Ang adlain ni Sofia. Napatingin si Lena kay Serena, ang kanyang isip ay nagalayag sa kalituhan. Anong kinalaman ng adlain ni Sofia dito? Ang paten ng iyong ina. Paliwanag ni Serena, ang kanyang boses ay tila isang propesor na nagtuturo sa isang mangmang na estudyante. Ang henyong si Dr. Sofia Rodriguez ay nagdisenyo ng kanyang patent na may napakatalinong mekanismo ng seguridad. Hindi ito basta magagamit ng kahit sino. Mayroong isang biological key na kailangan para ito ay maging ganap na aktibo. Isang particular na genetic marker o biometric verification mula sa kanyang unang apo. Isang paraan para protektahan ang kanyang legacy mula sa mga korporasyon na gaya namin. Ang puso ni Lena
ay kumalabog ng mas mabilis. Ang unang apo. Ang kanyang anak. Ang iyong anak, Lena. Patuloy ni Serena, na tila binabasa ang kanyang isip, ay ang mismong biological kinayon. Ang iisang paraan para unlock ang bilang doler na halaga ng adlay ni Sofia. Kailangan namin siya, at kailangan namin siya ngayon. Ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa kanya. Hindi lang ang kanyang buhay ang niloko, kundi ang kanyang anak ay ginagawang isang ganit, isang instrumento para sa kanilang masamang balak. Ang kanyang anak, na dapat ay simbolo ng asa at pagmamahal, ay ngayon ay isang kasinek. Ang matinding gulat ay napalitan ng isang malalim na takot, at pagkatapos, isang naglalagablab na galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang anak, ang kanyang dugo, ang nilalang na kanyang pinoprotektahan, ngayon ay nasa matinding panganib. Hindi! Sigaw ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng lakas na hindi niya inakala na taglay niya. Hindi ko hahayaan, hindi ninyo kukunin ang anak ko. Mumiti si Marco, isang ngisi ng tagumpay. Wala kang magagawa, Lena. Sa loob ng ilang oras, ang bata ay lalabas. At kapag nangyari iyon, magiging atin siya. Magiging atin ang lahat. Naramdaman ni Lena ang isang matalim na kirot sa kanyang tiyan. Isang koitus. Isang urong ng matris. Hindi pa. Hindi dapat na yon. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang lumaban. Hindi niya hahayaan na maging isang bihag ang kanyang anak. Ang kanyang takot ay nagbago tungo sa isang matinding pagpapasya. Hindi siya susuko. Hindi niya ibibigay ang kanyang anak. Handa siyang labanan sila, kahit na ang buong mundo ay laban sa kanya. Maaari mong subukan, Lena, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay matalin. Ngunit kahit anong gawin mo, walang makakapigil sa amin. Hindi ninyo siya makukuha, sigaw ni Lena. Ang kanyang boses ay naninginig, ngunit puno ng matinding pagtuto. Ang isa pang matalim na kirot ay dumating, mas malakas kaysa sa nauna. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, at ang kanyang mga mata ay nanlaban. Sa kabilang dako, libong kilometro ang layo, sa liblib na warehouse, sa kanyang simpleng kubo sa probinsya. Si Mang Andres Tatay Andoy Garcia ay nakaupo sa kanyang upuan, nagbabasa ng lumang diaryo. Ang tahimik na buhay na kanyang pinili ay malayo sa kaguluhan ng Maynila at sa kanyang nakaang buhay bilang isang National Bureau of Investigation agent. Ngunit ang kanyang payapang umaga ay biglang nagambala. Ang anting na suot ni Lena, ang simpleng pulseras na gawa sa kahoy, at tinirintas na hibla, ay hindi lamang isang simpleng barya. Sa loob nito ay isang maliit na tracker na may advanced na teknolohiya, isang bagay na personal na idinisenyo at inilagay ni Tatay Andoy maraming taon na ang nakalitas. Isang sikreto na hindi niya sinabi sa kahit sino, kahit kay Lena. Ito ay ang kanyang paraan para bantayan ang kanyang anak. Kahit na malayo sila sa isa't isa, kahit na ang kanilang relasyon ay may puling. Ito ay isang panlaban niya sa kanyang pakiramdam ng pagkukulang bilang isang ama. Sa kanyang tablet, na nakatago sa ilalim ng lumang lamesa, ang maliit na tuldok na kumakatawan kay Lena ay matagal nang nakatigil sa Ayala Alabang. Ngunit ngayon, ang tuldok na iyon ay gumalaw. Hindi lang ito gumalaw, kundi ito ay nanatili sa isang napakalayong lugar, isang liblib na bahagi ng Bulacan, malayo sa anumang kilalang resort o pamilyar na lokasyon.
At ang mas nagbigay ng alarma, ang signal ay mahina. Tila may humaharang. Napabangon si Tatay Andol. Ang kanyang mga mata, kahit may edad na, ay nanatiling matalas at mapagmasid. Ang kanyang instinct na nabuo sa maraming taon ng paglilingkod sa National Bureau of Investigation ay nagsasabing mayroong matinding panganib. Ito ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay. Hindi. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi ito tama. Umalik sa kanyang isip ang mga alaala. Ang kaso ni Don Federico de Leon. Ang iskandalo. Ang malalim na galit ng kanyang pamilya. Hindi niya inakala na ang mga desisyon niya noon, ang pagtupad niya sa kanyang tungkulin, ay magkakaroon ng ganitong hindi nabunga sa kanyang sariling anak. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Kung sana ay hindi niya kinalimutan ang kanyang pamilya dahil sa kanyang trabaho. Kung sana ay mas pinili niya si Lena kaysa sa mga kaso. Ang kanyang paggayo ay para protektahan sila mula sa mga panganib na dala ng kanyang trabaho. Ngunit ngayon, ang irony ay malutit. Ang kanyang pagkawala ang naging sanhi ng kapahamakan ni Lena. Walang aalinlangan, dinukot ni Tatay Andoy ang kanyang lumang cellphone. Isang modelo na tila nababalot na ng alikabok ng panahon, ngunit alam niyang gumagana pa rin ito. Mayroon siyang isang listahan ng mga numero na hindi niya kailanman binura. Mga numero ng mga dating kasamahan, mga kaibigan, mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ang una niyang tinawagan ay si Mang Tonyo, isang dating kasamahan sa National Bureau of Investigation na ngayon ay isang pribadong investigador. Si Mang Tonyo ay isang veterano sa larangan. Ang kanyang utak ay kasing talas pa rin ng dati. At ang kanyang network ay nanatiling buo. Tonyo, si Andoy ito. Bungad niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Walang tanong si Mang Tonyo. Ang tunog ng boses ni Tatay Andoy ay sapat na. Andoy. Buhay ka pa pala. Gago ka. Anong meron? Si Lena, Tonyo. Nasa panganib ang anak ko. Kailangan kong hanapin siya. May tracker ako sa kanya, ngunit nasa isang liblib na lugar. Kailangan ko ng mga taong makakatulong sa akin. Ipinaliwanag niya ang mga detalye, ang lokasyon, at ang kanyang matinding pag-aalala. National Bureau of Investigation. Tanong ni Tonyo. Hindi ko na sila kailangan. May sarili tayong grupo. Activate mo ang mga matatanda. Si Rico, ang techguy. Si Cardo, ang tapat na tauhan. Sila lang. Masyadong masalimuot ito para idaan sa official channels na yon. Sagot ni Tatay Andoy. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Mayroon silang maliit, ngunit tapat na network, isang grupo na handang sumuporta sa isa't isa ng walang tanong. Naintindihan ko. Bigyan mo ako ng ilang oras. Text ko ang lokasyon sa iyo, sabi ni Tonyo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang naghihintay, naramdaman ni Tatay Andoy ang isang matinding agos ng enerhiya. Matagal na siyang nagretiro, matagal na siyang namuhay ng tahimik, ngunit ang pagdating ng panganib sa kanyang anak ay nagpabalik sa kanyang dating pagiging National Bureau of Investigation agent. Ang mga kasanayan niya, ang kanyang talino, ang kanyang matinding pagmamahal sa hustisya lahat ay nagising. Ngayon, hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kanyang sariling anak. Lena, anak, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata
ay nanlaban. Darating ako. Hindi kita pababayaan. Ang kanyang mga yapak ay matigas at mabilis habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa isang labanan na matagal nang dapat nangyari. Ang isang ama na matagal nang nagkulang, ngayon ay handang suungin ng apo para sa kanyang anak. Ang oras ay tumatakbo at ang buhay ni Lena at ng kanyang apo ay nasa bingit ng panganib. Ito ay isang lahi laban sa oras, isang lahi upang maituwid ang nakaraan at iligtas ang hinaharap. Ang mapait na katotohanan ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa bawat sulok ng lumang bodega. Si Lena, nakaupo sa malamig, maalikabok na semento, ay pinipilit pigilin ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi lang sa lamig, kundi sa matinding takot at galit na ngayoy naghalo sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matalim na kirot sa kanyang tiyan, isang paalala na ang kanyang anak ay malapit ng isilang. Ngunit sa halip na kagalakan, ang pagdating ng kanyang sanggol ay ngayon ay tila isang sandata sa kamay ng kanyang mga kalaban. Well, Lena, ang mapanuyang tinig ni Marco ay umalingaw sa madilim na espasyo. Mukhang nagmamadali ang iyong anak. Sino nga ba ang aakala na ang bilyong halaga ng taglain ni Sofia ay literal na nakasalalay sa isang buntis na gaya mo? Umubo si Lena. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaspang. Ang mga mata niya, puno ng luha, ngunit matigas, ay nakatuon kay Marco. Hindi mo siya makukuha. Hindi mo kami mapipilit. Subukan mo lang, sabi ni Serena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. Lumapit siya. Ang kanyang matatalin na tingin ay bumaba sa lumalaking tiyan ni Lena. Huwag kang alala, Lena. Alagaan namin ang bata. Sa katunayan, siya ang magiging pinakamahalagang miyembro ng aming pamilya. Ang susi sa lahat ng aming ambisyon. Isang matinding kwitus ang dumating, mas matindi kaysa sa mga nauna. Huminga ng malalim si Lena, pinilit labanan ng sakit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Hindi niya sila maaaring labanan ng pisikal, ngunit mayroon siyang sandata, ang kanyang talino, ang kanyang kaalaman sa gawain ng kanyang ina. Kung ganoon, simula ni Lena, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagsuko, ngunit sa loob niya ay nagbabalak. Kung ang anak ko ang susi, kailangan ninyong malaman kung paano siya gamitin. Hindi basta ang patent ng nanay ko. May mga komplikadong akbang. Ngumisi si Marco. Huwag mo kaming lokohin, Lena. May kopya kami ng lahat ng dokumento. Alam namin ang tungkol sa Bill-Trek K. Alam niyo ang basehan. Sagot ni Lena. Sinusubukang patatagin ang kanyang boses sa kabila ng isa pang pagsakit ng kanyang tiyan. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Isang galit na lumalabas mula sa kanyang pinakamalalim na instincts. Ngunit ang aking ina ay isang henyo. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali? Ang aglain ni Sofia ay may isang pangalawang, mas mahalagang activation protocol. Isang protocol na nangangailangan ng maternal link. Isang bagay na tanging ang ina lamang ang makapagbibigay. Nagkatinginan si Marco at Serena. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng pag-aalinlangan. Ang pag-aalala ni Marco tungkol sa kalusugan ni Lena ay hindi lamang para sa bata, kundi para sa kanya rin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Serena,
ang kanyang tinig ay mas matalas. Sa tingin mo ba ay basta lang isusuko ng nanay ko ang kanyang buong buhay na trabaho nang walang sapat na proteksyon? Patuloy ni Lena, sinusubukang gamitin ang pagmamalaki at ambisyon ng mga ito. Ang adlay ni Sofia ay hindi lang basta buril. Ito ay mayroong signature na kailangan ng isang maternal frequency para maging matatag at ganap na magamit. Kung wala, ang frequency na yon, ang biological key ay kulang. Maaring maging unstable ang genetics ng idlay. Maaari itong masira. Isang mapanlin lang na kislap sa mga mata ni Lena. Sa katunayan, mayroon pang isang fail-safe. Isang master override data chip na nakatago sa isang lumang computer terminal ng nanay ko na naiwan sa isang archive. Kung hindi mo ma-activate ang maternal frequency sa tamang paraan, ang chip ngayon ang magiging huling sandata para ma-salvage ang proyekto. Ngunit kailangan mo pa rin ang isang maternal input para ma-access iyon. Ang kanyang mga salita ay may dalang bigat na tila binanggit mula sa isang lihim na libro. Alam niya na ang kanyang ina ay laging may mga komplikadong mekanismo. Ito ay sapat upang magtanim ng butil ng aalinlangan sa isip ni Marco at Serena. Kung masisira ang adlain ni Sofia, wala silang makukuha. Nasaan ang terminal na iyon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay nanatiling galit, ngunit may bagong uri ng pagkabalisa. Sa lumang archive ng nanay ko, sagot ni Lena. Umiina ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nanlaban. Malapit sa mga lumang dokumento ng kanyang research. Kailangan ninyong hanapin. Ngayon na, ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Kailangan niyang lumikha ng kalituhan ng isang pagbabago sa focus. Ang kanyang paningin ay gumala sa madilim na bodega. May isang lumang mesa sa isang sulok na puno ng mga lumang kahon at papeles. Mayroon doon na tila isang lumang computer monitor na babalot ng alikabok. Huwag kang mag-alala, Lena. Mayroon kaming sariling kopya ng lahat ng research ni Dr. Sofia, sabi ni Serena, ngunit may kakaibang aalinlangan sa kanyang boses. Ngunit kung may master override data chip na, kailangan naming mahanap ito. Wala kaming nakita sa mga dokumento. Dahil ito ay fail-safe. Lihim. Ang nanay ko ay hindi hahayahan na madaling makuha ang kanyang trabaho. Giit ni Lena, ang kanyang tinig ay puno ng autoridad na tila minana niya sa kanyang ina. Nandyan sa lumang terminal na iyon, isang backup, isang huling linya ng detensa. Isang matinding kwitos muli. Ngayon ay masakit na. Nagrehistro ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay mas mabilis, mas matalin. Naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanya. Hindi ito oras para sumuko. Hanapin mo, sigaw ni Marco kay Serena, na tila nawawala ng pasensya. Kailangan nating tiyakin na hindi tayo magkakamali. Nagsimulang maghanap si Serena sa mga lumang kahon at papeles, ang kanyang mga mata ay matalas. Nagbigay ito ng kaunting oras kay Lena. Kaunting paghinga. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid, naghahanap ng anumang senyales, anumang palatandaan. Sa labas ng bodega, ang nabi ay bumabalot sa tigang na lupa. Ngunit ang katahimikan ay hindi tumagal. Mula sa malayo, isang bahagyang ingay ang maririnig. Ang tunog ng mga sasakyan na unti-unting lumalapit. Si Tatay Andoy, na nakasuot ng madilim na damit, ay nanguna sa kanyang maliit na pangkat.
Si Mang Tonyo, ang kanyang matapat na kasamahan, ay nasa kanyang tabi, ang kanyang mukha ay seryoso. Kasama nila si Rico, ang kanilang tech, Guy, na may dalang mga kagamitan, at si Cardo, ang kanilang Moscow, isang lalaking tahimik, ngunit tarat. Ang bawat isa sa kanila ay tila anino gumagalaw ng walang ingay. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa target ng lumang bodega. Ayon sa tracker, nasa loob pa rin siya. Bulong ni Rico, na nakatutok sa kanyang gadget. Ang signal ay bahagya, ngunit naroon. Mayroong signal, blocker sa loob. Ibig sabihin, hindi lang sila basta. Sagot ni Tatay Andoy, ang kanyang mukha ay seryoso. Ponyo, sa main entrance ka. Cardo, sa likuran ka. Rico, sa side window ka. Kukunin ko ang kaliwang bahagi. Huwag nating gulatin sila. Kailangan nating matiyak na ligtas si Lena at ang bata. Ang kanilang mga paggalaw ay tiyak, ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng mga taon ng pagsasanay. Walang kalabisan, walang pag-aalinlangan. Bawat isa ay alam ang kanyang papel. Habang papalapit sila sa bodega, naririnig na nila ang mga bahagyang tunog mula sa loob mga boses, ang bahagyang paggalaw. Handa na ba kayo? Tanong ni Tatay Andoy, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Handa na, Andoy, sagot ni Mang Tonyo. Sa aking signal, utos ni Tatay Andoy. 3 segundo matapos ang aking signal. Sabay tayong papasok. Nag-ipon sila ng lakas, ang kanilang mga puso ay kumalabog sa anticipation. Ang bawat isa ay may hawak na baril, handa sa anumang mangyari. Ang kanilang karanasan ay nagsasabi sa kanila na ito ay hindi magiging madali. Sa loob ng bodega, si Lena ay pinipilit pigilin ang isa pang sigaw ng sakit. Ang kanyang huling pahayag tungkol sa master override data sheet ay nagdulot ng kaunting kalituhan. Ngayon, si Marco ay tila nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya, habang si Serena ay patuloy na naghahanap sa lumang mesa. Kailangan mong ipakita kung paano ito gumagana. Lena, sabi ni Narco, ang kanyang tinig ay mas mapilit. Kung hindi mo rin makukuha ang bata. Kailangan ko ng sandali. Sagot ni Lena. Huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay gumala sa buong bodega. Mayroon pa bang paraan? Isang malakas na putok ang biglang umalingaw-maw. Sinundan ng pagbasag ng basag sa isa sa mga lumang bintana. Ang tunog ay tila bomba na sumabog sa loob ng bodega. At ang kadiliman ay biglang nabasag ng mga ilaw ng flashlight na sumisikat mula sa labas. National Bureau of Investigation. Huwag kumilos. Isang boses ang sumigaw mula sa labas, puno ng awtoridad. Napalingon si Marco at Serena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat. Ang kanilang kontrol ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon ng pagkalito, nakita ni Lena si Tatay Andol, ang kanyang ama. Nakasuot ng madilim na damit, may hawak na baril. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang panganganak. Ngayon na, walang oras. Naramdaman ni Lena ang matinding pressure. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang gumana sa kanyang sarili. Ngunit nakita niya ang pagkakataon. Ang sigaw ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at matinding lakas. Ang chip ng nanay ko.
Nandoon sa likod ng lumang monitor, doon ninyo makukuha ang maternal frequency. Itinuro niya ang lumang monitor sa mesa, sa direksyon kung saan nakatayo si Serena, at sa direksyon kung saan mas mahina ang ilaw mula sa National Bureau of Investigation. Si Marco, sa pagkabigla at pagkadismaya, ay agad na lumundag patungo sa mesa, sinusubukang hulihin ang lumang monitor. Iniisip na doon nakatago ang Master Order Raid Data Chip na binanggit ni Lena. Ang kanyang pagtuon ay ganap na nailihis mula sa pumapasok na National Bureau of Investigation. Si Serena, kahit na mas matalino, ay sumunod din. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa monitor, sinusubukang unahin ang pagkuha ng chip. Ito ang pagkakataon. Uminahon kayo, sigaw ni Tatay Andoy. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, habang ang kanyang pangkat ay lumulusob sa bodega. Pagsak, ang putok ng baril ay umalinaw-ngaw. Ngunit hindi ito nakatuon kina Lena. Ito ay para magbigay ng takip. Ang National Bureau of Investigation Team na nagtatago sa dilim ay mabilis na gumalaw. Si Marco, na abala sa paghalungkat sa mesa, ay hindi nakita ang paglapit ni Mang Tonyo. Sa isang mabilis na paggalaw, binaril ni Mang Tonyo ang braso ni Marco, at ang baril nito ay bumagsak. Agad siyang pinusasan. Si Serena, na sinusubukang protektahan ang monitor, ay biglang naramdaman ang matigas na kamay ni Cardo nang umawak sa kanya. Kahit na sinubukan niyang lumaban, ang kanyang lakas ay walang laban sa karanasan at lakas ni Cardo. Mabilis siyang pinusasan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Ang bodega ay napuno ng ingay, ngunit ang mga tunog na iyon ay tila naglaho sa pandinig ni Lena. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit, ang matinding pagtulak ng kanyang katawan. Lena, anak, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang kamay. Napatingin si Lena, at doon niya nakita ang mukha ng kanyang ama, si Tatay Andol. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala, ay nakatuon sa kanya. Nandito na ako, anak, sabi ni Tatay Andoy. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Kaya mo yan, Lena. Kaya mo yan. Ang mga pulis at mga medical team ay dumating na rin. Ang sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa labas, at ang mga ilaw ay sumisikat sa madilim na bodega. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis na naglilibot, ng mga ambulansya na naghihintay, naramdaman ni Lena ang isang matinding pagtulak. Isang huling paglaban, isang huling paghina. At pagkatapos, isang matamis na tunog. Isang iyak. Isang malakas, malinaw na iyak ng sanggol na pumutol sa lahat ng ingay. Napaluha si Lena. Isang sanggol. Ang kanyang anak. Ligtas. Dahang inilabas ng isang nurse ang kanyang sanggol, isang maliit na bata na may malakas na iyak. Ang maliit na bata na iyon lang naging simbolo ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Lalaki po, Miss Lena, sabi ng nurse, humingiti. Tumingin si Lena sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Andres, bulong niya. Andres, hinalikan ni Tatay Andoy ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, anak. Salamat. Andres Sandy de Leon Jr., sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lakas. Isang pagpaparangal sa kanyang ama, isang pagpapakita ng lakas na kanyang natagpuan sa gitna ng pagsubok. Ang kanyang anak, na pinangalanan sa lakas ng kanyang ama, at sa pag-asa na dala ng kanyang bagong buhay.
Si Marco at si Rena na nakaposas ay dinala palabas ng bodega. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo, ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling puno ng galit. Hindi sila nagtagumpay. Ang adlain ni Sofia ay ligtas. Ang mga dokumento ay nakuha at ang layunin ng henyong si Dr. Sofia ay naunawaan na hindi para sa personal na pakinabang, kundi para sa mas malaking kabutihan. Si Lena, Tatay Andoy, at ang maliit na si Andy ay mabilis na dinala sa ospital. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Lena ang kanyang anak, habang si Tatay Andoy ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang paglalakbay ay isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa pagtataksil patungo sa pag-asa. Ang kanilang nakaraan ay nagulantang, ngunit ang kanilang hinaharap ay nagsisimula na, puno ng pagmamahal at pangako. Ang isang bagong bukang, liwayway, ay naghihintay at sa gitna ng lahat ng ito, ang matamis na yak ng isang sanggol ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang mga buhay. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang malabong panaginip para kay Lena, isang pinaghalong sakit at paggaling. Nagising siya sa isang silid sa ospital, ang puting gisan ay tila sumasalamin sa kawalan ng laman sa kanyang puso. Ang kanyang anak, si Andres, Andy de Leon Gier, ay nasa kanyang tabi, isang munting bundaw ng pag-asa. Ang kanyang malakas na iyak ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kakayahang lumaban. Sa kabila ng pisikal na sakit mula sa panganganak, ang emosyonal na sugat ng pagtataksil ni Marco ay mas malalim, mas masakit. Ngunit sa bawat sulyap niya kay Andy, sa bawat paghaplos sa munting balat nito, unti-unting lumitaw ang isang bagong lakas. Si Tatay Andoy, na matagal nang nawala sa kanyang buhay, ay isang hindi natitinag na presensya. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi naglalayo, ang kanyang mga mata ay laging puno ng pagmamahal at pagsisisi. Ang bawat paghatid niya ng tubig, bawat aayos ng kanyang unan, bawat aabot ng maliit na gamot, ay tila isang paghingi ng tawag para sa mga taon ng kanyang pagkawala. Sa kanyang tabi, ang presensya niya ay nagbigay ng kapanatagan kay Lena, isang pader na maaring sandalan. Hindi na siya iisa. Anak, kumain ka ng maayos, sabi ni Tatay Andoy isang hapon habang iniaabot sa kanya ang isang mangkok ng mainit na arroz kaldo. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-aalala. Kailangan mong lumakas para sa apo ko. Ngumiti si Lena, isang ngiti na may bayad pa rin ng kalungkutan. Salamat, Tatay. Hindi ko akalain na nandito ka sa tabi ko. Hindi na kita iiwanan, Lena. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay matapat. Hindi na muli. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng taon na nawala ako, nagkamali ako sa iisip na ang paglayo ay proteksyon. Ang tunay na proteksyon ay ang pagiging malab. Ang mga salita ni Tatay Andoy ay bumalot sa puso ni Lena. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan at pag-aalaga, unti niyang binubuo ang mga piraso ng kanyang sirang mundo. Ang kanyang pag-iisip ay naglalayag, pabalik sa mga alaala ni Marco, ang kanyang mapanlinlang na ngiti, ang kanyang mga pangako, ang bawat sandali ng kanilang 10 taong relasyon. Ito ay isang kasinungalingan, isang masalimuot na dula. Ngunit sa ilalim ng sakit, unting lumilitaw ang isang bagong pananaw. Hindi ito ang katapusan ng kanyang mundo, kundi ang simula ng isang bago. Ang kapanganakan ni Andy ay hindi lamang ang paglabas ng isang biological key, kundi ang paglabas ang kanyang sariling kalayaan.
ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Naramdaman ni Lena ang isang matinding lakas na bumubukal mula sa kanyang pinakamalalim na pagkatao. Ang lakas na ito ay hindi galing sa pera o sa posisyon, kundi sa kanyang pagiging ina, sa kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang anak. Ang buhay na buong akala niya ay perpekto, ang mansyon, ang mga mamahaling gamit, ang perpektong asawa ay isa lamang ilusyon. Ang tunay na kayamanan ay narito, sa tabi niya, sa maliit na kamay ni Andy na mahigpit nang humahawak sa kanyang daliri, at sa matapat na pagmamahal ng kanyang ama. Ang pera, ang kapangyarihan, ang panipunang katayuan, lahat ng iyon ay nagmistulang walang kabuluhan sa harap ng pagmamahal ng isang pamilya. Samantala, sa labas ng kanilang silid, ang mundo ay umiikot pa rin. Si Marco De Leon at Serena Ramos ay hindi lamang nahaharap sa kasong pangingidinap at pandaraya. Ang investigasyon ng National Bureau of Investigation na pinangungunahan ni Mang Tonyo sa tulong ni Tatay Andoy ay nagbunyag ng mas malalim at mas malawak na network ng kanilang mga krimen. Lumabas na ang kanilang operasyon ay hindi lang nakatuon sa adlain ni Sofia, kundi kasama rin ang malawakang pandaraya sa agrikultura. Inagamit nila ang mga green agriculture na proyekto ni Marco bilang pantakip upang manipulahin ang presyo ng mga pananim, maglagay ng substandard na produkto sa merkado, at magdaya sa mga pondo ng gobyerno. Mayroon ding mga akusasyon ng corporate espionage kung saan sinubukan nilang nakawin ang iba pang mga teknolohiya sa agrikultura mula sa mga kakumpetensya. Ang adlain ni Sofia ay isa lamang sa pinakamalaking target nila na sinubukan nilang gamitin hindi para sa kapakanan ng mga magsasaka o ng bansa, kundi para sa sarili nilang kasakim. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang imahe ni Marco bilang isang visionary ay gumuho, at ang publiko ay galit na galit sa kanyang pagtataksil. Si Serena, bilang utak sa likod ng teknikal na aspeto ng pandaraya sa patent, ay nahaharap din sa matinding parusa. Isang linggo matapos lumabas sa ospital, bumalik si Lena sa mansyon sa Ayala, Alabang. Ang dating tahanan ng kanyang perpektong buhay ay ngayon ay tila isang malaking, malamig na espasyo puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Sa bawat sulok, naroon ang multo ni Marco, ang kanyang mga pangako, ang kanyang pagtataksil, habang inililibot niya ang kanyang paningin sa mga mamanghaling kasangkapan, sa mga orihinal na likha ng sining, at sa mga malawak na hardin. Wala siyang naramdamang pagmamahal o pagmamay-ari. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan at kagustuhang lumaya. "Ayoko na rito, tatay," sabi niya kay Tatay Andy isang umaga, habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa paglipat. Si Andy ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang lahat nang ito ay puno ng kasinungalingan. "Gusto kong simula ng buhay ko ng malinis." Ang kanyang desisyon ay mabilis, ngunit matatag. Ibenta ang lahat. Ang mansyon, ang mga kotse, ang mga alahas, lahat ng sunisimbolo sa kanyang nakaraang buhay na puno ng ilusyon. Ang proseso ay mahaba. Ngunit sa bawat piraso na kanyang ipinagbibili, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na lumalaya. Ang halaga ng mga ito ay hindi na mahalaga sa kanya. Ang kalayaan mula sa kanilang anino ang tunay na premyo. Gamit ang bahagi ng paunang kitang mula sa patent ng adlain ni Sofia na ngayon ay ganap ng aktibo at ligtas sa ilalim ng kanyang pangangalaga, sinimulan ni Lena ang pagbuo ng isang pangarap na tunay na galang. Hindi siya nagtayo ng isang imperyo para sa kanyang sariling kapakanan, kundi itinatag niya ang Sofia Rodriguez Foundation for Sustainable Agriculture. Ang kanyang ina ay laging nangarap na gamitin
ang adlain ni Sofia upang tulungan ang mga magsasaka at magbigay ng seguridad sa pagkain sa bansa. Ngayon, tutubarin niya ang pangarap na yon. Ang pondo ay ginamit upang magtatag ng mga experimental farm na nagtuturo ng etikal at sustainable na mga kasanayan sa agrikultura sa mga magsasaka. Namuhunan din sila sa pananaliksik upang mas mapaunlad pa ang adlain ni Sofia na tiyaking mananatili itong sa mga kamay ng mga Pilipino at hindi magiging biktima ng kasakiman ng korporasyon. Ang proyekto ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga lokal na magsasaka, nagbigay ng hanapbuhay at nagbigay ng pag-asa. Sa bawat tanim ng adlai na lumalaki sa mga bukid, naramdaman ni Lena ang presensya ng kanyang ina, isang di natitinag na diwa ng pagmamahal sa kalikasan at kapwa. Ilang buwan ang lumipas at isang bagong kabanata ang nagsimula para kay Lena, Tatay Andoy, at maliit na si Ani. Sa halip na manatili sa magulong lungsod, pinili nilang lumipat sa El Nido, Palawan. Ang paglipat ay isang simbolismo ng kanilang paglayo mula sa kadiliman ng nakaraan patungo sa liwanag ng isang bagong simula. Ang El Nido ay isang tahimik na bayan sa baybayin na pinalamot siya ng mga naglalakihang limestone cliffs, malinaw na asul na tubig, at masariwang hangin na dumadampi sa kanilang mga balat. Ang kanilang bagong bahay ay simpleng isang maliit na bahay, kubo na gawa sa kahoy, na may daranda na nakaharap sa dagat. Malayo ito sa karanyaan ng Ayala Alabang, ngunit puno ito ng init, ng pagmamahalan, at ng kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Araw, ang tunog ng mga alon ay nagbigay sa kanila ng himig ng kaligayahan. Si Tatay Andoy, na matagal nang naghahanap ng kapayapaan matapos ang kanyang magulong nakaraan sa National Bureau of Investigation, ay natagpuan ito sa El Nido. Sa umaga, tinulungan niya si Lena sa pag-aalaga kay Andy. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paghawak ng munting sanggol. Nagturo rin siya ng mga praktikal na kasanayan sa mga lokal na komunidad, gamit ang kanyang karanasan upang makatulong sa pagprotekta sa kalikasan at sa pagtaguyod ng kapayapaan. Sa bawat araw na lumilipas, ang pader sa pagitan niya at ni Lena ay unti-unting gumuho, napapalitan ng isang malalim at tunay na pagmamahal. Ang ganda ng El Nido, Tatay, sabi ni Lena isang hapon habang magkasama silang naglalakad sa dalampasigan. Si Andy ay mahimbing na natutulog sa stroller. Dito, pakiramdam ko ay malaya ko. Tunay na malaya. Dito kakabilang, anak. Sagot ni Tatay Andoy, ang kanyang tinig ay puno ng kaligayahan. Dito tayo, magsisimula ng bago. Dito mo makikita ang tunay na ganda ng buhay, malayo sa mga ingay at kasakiman ng syudad. Isang dapit, apon, habang lumulubog ang araw sa abot, tanaw, nagpinta ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan at sa karagatan. Naupo si Lena sa buhangin. Si Andy ay nasa kanyang kandungan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang malumanay na duyan. Hinawakan niya ang lumang anting sa kanyang pulso, ang simpleng pulseras na bigay ng kanyang ama. Hindi na ito isang panggamot laban sa kamalasan, kundi isang simbolo ng kanyang nakaraan, ng kanyang paglalakbay at ng kanyang paggalin. Anak ko, bulong niya kay Andy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay bigay ng lolo mo, isang anting. Dahan niyang inalis ang pulseras mula sa kanyang pulso at ipinasa ito sa maliit na kamay ni Andy. Ang maliit na bata ay mahigpit na humawak dito, na tila nauunawaan ang bigat ng kahulugan nito. Hindi lang ito bastang proteksyon laban sa masasamang espiritu, mahal ko,
Patuloy ni Lena, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng pamilya, ng tapang na nasa loob natin, at ng pag-asa para sa isang kinabukasan na walang kasinungalingan. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, sa ating kakayahang magmahal, at sa mga ugnayan na bumubuo sa ating buhay. Tumingin siya kay Tatay Andoy, na nakatayo sa tabi nila. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngumiti siya, isang ngiti ng pagpapatawad at pagmamahal. Ang anting ay hindi na isang pabigat, kundi isang ligasi, isang kwento ng ibig, pagkawala, at paggaling. Ang huling sikat ng araw ay humalik sa kanilang mga mukha, isang gintong halo na bumabalot sa kanila. Nakatingin sila sa malawak na kagatan, tahimik, ngunit puno ng buhay. Ang dagat ay tila nagsasabi ng mga kwento ng pag-asa, ng mga simula, at ng mga posibilidad na walang hanggan. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Sa malayo, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang proyekto ng Aglain ni Sofia ay patuloy na lumalago. Ang mga pataniman ay luntian, ang mga magsasaka ay masaya, at ang Aglai ay nagbibigay ng masaganang ani. Ang pananaw ni Dr. Sofia, na minsan ay sinubukang sirain ng kasakiman, ay ngayon ay nabubuhay. Isang tunay na diwa ng pag-asa na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao at nagtatatag ng isang bagong bukang liwayway para sa kanila. Si Lena, Tatay Andoy, at Candy, magtasama, ay nakatingin sa kinabukasan, handa sa anumang darating. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at ng hindi natitinag na pag-asa.